Ito yung isa sa mga recent na maingay. Pag-usapan natin. Ayan. Ito yung sabi niya. Si Isidro Ungab. Unahin natin si Ungab. Si Isidro Ungas. Isidro Ungas. Sabi ni Isidro Ungab, ayan. Sabi, the impeachment moves in the lower house is a futile exercise. Wala rong kwenta. Wala rong mangyayari dyan. Futile. Walang mangyayari. Congress will be on recess starting tomorrow. This is a diversion from the real issue, which is the anomalous budget process as shown by the 28 blank items in the BICAM report. O nga, BICAM ka pa rin? Nasa Supreme Court na yan, di ba? Ano ba bang iniintay mo? Nasa BICAM ka pa rin? Hindi ba kayo tapos doon na nag-file na kayo sa Supreme Court? Move on na, boy. Move on na, boy. Intayin mo na lang kung ano yung sasabihin ng Supreme Court. Intayin mo na lang. Congressman Ungas. Ungab. Oo. Move on ka na. Intayin mo na lang kung ano sasabihin ng Supreme Court. Malamang sasabihin ng Supreme Court, kailangan mag-comment ng Senate, kailangan mag-comment ng House of Representatives dito, and then from there, ayun na. Congressman Ungab, nasa Supreme Court na, hayaan mo na yung Supreme Court. Oo. Ikaw naman, parang hindi mo naman alam ang ano. Diyos ko. Hindi mo naman alam ang proseso sa bagay. What do you expect? Duterte supporter, pinipiling magpakatanga. Basta Duterte supporter, kahit matalino, kahit may alam, pinipili nila magpakatanga, Duterte supporter. Futile exercise, pero nanginginig silang lahat, di ba? Nakakatawa na lang minsan eh. Walang kwenta yan. Walang kwentang ano yan. Bakit pag ginawa yan ng mga House of Representatives, pero nanginginig silang lahat? Di ba? Sino ngayon na nagda-divert ng issue? Congressman Ungas. May iba ng issue. Tapos na yun sa inyo. Kasi partially resolved na yan. Nasa Supreme Court na eh. Hindi na kayo pag-uusapan. Move on na. Hindi mo na pwedeng gamitin yan pangampanya. Hayaan na natin Supreme Court yan, Congressman Ungas. Ungab. Oo. Okay lang yan. Okay lang yan. Move on tayo. Move on. Next. Punta tayo sa ating favorite lizard man. Lizard man? Favorite butike. Si Attorney Sal Panelo. Attorney Sal Panelo slams House move to impeach VP Sara. At I'll do you one better, guys. Nakahanap ako ng interview ni Sal 2 Panelo. Panoorin natin. Hindi lang to, 6 minutes. Here we go. Sal 2 Panelo. Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Makakausap naman natin ngayon, dating Chief Presidential Legal Counsel, Sal Panelo. Sal 2. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Panelo. Magandang gabi po. Corina. Yes, sir. Nabanggit po ninyo na railroaded itong impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong ibig sabihin? Railroaded. Obvious naman di ba? 200 plus, 103 lang ang kailangan nila. Saka ang bilis. Pina-standby nila ng isang buwan. Pagkatapos, within less than 24 hours, na agad. Pero dito po sa... Alam nyo, mga kotsero, wala ako sa bilis yan. Wala ako sa bilis. Oo. Kasi kung nasa bilis, ang ibig sabihin ng railroaded, edi ibig sabihin, lahat na lang ng mga binibilisan, sinasadya na lang ng gano'n. Diba, railroaded? Hindi naman. Posible kasi, mga kotsero, na wala na talagang ibang titignan pang ebidensya. Kasi, nakailang hearing na. Game, tuloy natin. Pinaka-proseso, may nakita po ba kayong mali o wala po sa lugar o hindi naaayon sa batas? Well, in the first place, dapat hindi pinayaan. Kasi alam naman natin na propaganda lamang yan. Propaganda lang to, guys. Oo. Kasi alam nyo, mga kotsero, ini-imagine lang kasi natin yun eh. Ini-imagine lang natin na merong notice of disallowance si Sara. Ini-imagine lang natin na merong merkado na umamin ng bribery na inamin niya na binribe siya ni Sara. Inimagine lang natin lahat yun eh. Lahat na nakita natin sa Committee on Good Government hearing ng confidential funds ay imagined. Propaganda lang yan, guys. Inom ka pa gamot, Sal?
yung pinaka-main ground nilang confidential funds, hindi nga dapat maging ground yan sapagkat wala pang pinal na desisyon ng COA. Meron Oy, na wala ng ka mga na, walang ganon. lumabas na desisyon ng COA na walang irregularidad. Walang Kaugnay ganon. sa confidential funds. And yan, halos lahat ng complaints diyan nakatutok. Yes, sir. Medyo mahaba pa po itong proseso pa lang ito, dahil magkakaroon pa ho ng hearing. So, kayo po ay parang positibo na ito po ay madedepensahan ng bise at ng kanyang kampo. Well, definitely, si VP Inday Sara is ready to face the impeachment, and she will face it courageously, smilingly, and competently. Nakausap niyo na po ba ang bise? Ano po ang kanilang reaksyon? Ang reaction ni VP Sara, binigay niya na bago pa nangyari yan, di ba? 2 weeks ago, sinabi niya, I'm ready for the impeachment. My legal team is ready. Bring it on. Ganun po. Okay. So, possible repercussions. May nakikita po ba kayong mga konsekwensya nitong Duterte impeachment? Oh, definitely. Number one, ipinapakita lang dito na itong mga lawmakers hindi nakikinig sa tinig ng bayan. Pinakita na yan nung nakarang linggo nung nagsagawa ng suporta sa panawagan ni Presidente Marcos Jr. Wag na wag niyo ilalabas ang pangalan ni President Bongbong Marcos sa bunganga niyo lahat. Wag na wag niyo babanggit ng pangalan President Bongbong Marcos sa mga bibig niyo lahat, sa mga bunganga niyo lahat. Lalo na't patungkol sa impeachment dahil alam naman namin na ginagamit niyo lang yan, sinabi ni PBBM na yan para ipangsangkalan siya sa impeachment. Alam naman namin yan eh. Huwag nang ganoon. Oo. At saka wag mong dadamay ang sambayan ng Pilipino. Isang sektor lang yun, hindi ho yun sambayan ng Pilipino. Hindi ho yun sambayan ng Pilipino. Isang sektor lang yun. Isang sektor lang. 70 million ang botante sa Pilipinas. 70 million. Sabihin na natin, yung sa INC rally is 1.8 million. Isang ganda natin, 2 million na. Para may partida. 2 million. That's only how many? That's only how much of 70 million. Huwag natin sama yung mga hindi botante, ha? Botante lang, 70. Don't speak for the majority, Sal Panelo. Hindi kayo yung majority. Naitigil niya ng impeachment dahil unang-una, ito ay walang saysay, hindi makakatulong sa kahit na sinong Pilipino at magkakalikha lamang ng mas malalim na hidwaan. Pangalawa, hindi rin sila nakikinig sa kagustuhan ni Presidente Marcos Jr. na magkaroon na tayo ng katahimikan. At ang ibig sabihin yan, dahil tinutuloy nila, pinag-aalab nila ang galit ng taong bayan sa kanila. At pinag-aalab Hindi kayo at the lang. same time, yung Okay support kami. naman ni VP Sara. So, sa kampo ng mga Duterte, sila ba'y naniniwala? Kayo po ba'y naniniwala na walang kinalaman ng Malacanang sa pagpatupad ng impeachment? Gayong ang kanya pong sariling anak, ang anak po ni Pangulong Marcos na si Congressman Sandro, ay kasama po dito sa mga pumirma. Hindi naman po nabago hanggang ngayon yung kanyang panawagan na titigil ng impeachment. But, dahil nga yung anak kasama, so ang tao mag-iinala na may kinalaman siya. Pwede rin naman na from the very beginning at the inception, itinago niya na may kinalaman siya at nagbigay siya ng anunsyo na siya'y kontra rito upang siya'y hindi mapaniwalaan, hindi pa hinalaan na siya'y kasama rito. Does it matter? I mean, does it matter kung sincere si PBBM doon sa kanyang panawagan na wag i-impeach? Or itinago niya yung kanyang motibo na i-impeach si Sara Duterte? Does it matter? Either way naman, it doesn't matter to you. Either way, kung totoo man yung sinasabi na ikinubli lang or sincere siya doon, ang point is, kapag in-impeach si Sara, ayaw niyo pa rin yun, magagalit pa rin kayo. Doesn't matter. Pero may posibilidad sa palagay ninyo na talaga magkaiba lamang po ang pananaw ng mag-ama. Pwede naman. Nangyayari naman yan. Bakit si Inday Sara, si Presidente Duterte, meron di bang issues na hindi sila magkatugma?
Alam nga, natural lang yaman. But until we hear from President Marcos Jr., we cannot Hindi na. speculate. Ayan, and speaking of Hindi that, na, actually, wag na dapat magsalita si PBBM dyan. Huwag na siya mag-comment. Hayaan na niya yan. Oo. Nagsalita na siya one time, hayaan na yun. ito pong defense team ni Vice President Sara Duterte. So ito po'y magiging makasaysayan dahil isa pong dating Pangulo ang sinasabing magiging isa sa mga pinuno ng kanyang defense team. Matutuloy po ba ito? Oh yes, gustong-gusto ni Presidente Duterte na sumama siya sa legal team. In fact, nag-alok siya at tinanggap na ni VP Sara. Kaya Okay. kasama siya sa legal team. Ayun. Meron na po ba kayo napili na Does it matter? Will it make a difference? Oo. Will it make a difference kung si Duterte ang hawak ng kaso? Wala naman siguro. It won't make a difference eh. Also, meron pang isa. Pending, hindi pa ina-actionan ng Supreme Court yung disbarment niya. Paano pag in-actionan ng Supreme Court ang disbarment? Di nabawasan kayo ng miyembro sa legal team. Nabawasan pa kayo ng miyembro ng legal team. Hanap kayo ng sub. magiging parang pinaka buong defense team? Ay, hindi ko alam na nasa kanila na kung sino ang kanilang pipiliin. Ayun, okay. So, hihintay na lamang po natin ang mga darating na kabanata, ano po. Pero may panahon po. Okay, tama ka na, Panelo. Yan yung kay Salto Panelo, syempre. Yan yung kanyang komento tungkol dyan. Right? Natawa ako sa comment ni Baste. Unahin mo ito kay Baste. Ayan. Kapag daw nako-corner ang mga hayop, cornered animals become aggressive. So, hayop talaga kayo. So, yun lang talaga ang tingin nyo sa sa mga sarili nyo, mga hayop kayo. Cornered animals pala eh. Sabi ni Elsie Cruz, aggressive naman sila kahit hindi nako-corner. Kahit walang dahilan, aggressive sila. Diyos ko. Puntahan natin yung, mas gusto kong tumutok sa sinabi ni sinabi ni Pulong. Kasi yung kay Sara, wala. Yung kay Sara practically is a no comment. No comment yung kay Sara. Yung kay Basti naman, as usual, it's not worth reacting kasi walang kwenta, pang bobo eh. Pero ito, yung kay Pulong, mukhang gumamit siya ng ChatGPT. Kay 51 billion, Manong Pulong Duterte. Yan. Manong! Anyway. Sabi niya, I am appalled and enraged by the desperate and politically motivated efforts to railroad the impeachment of Vice President Sara. Baka feeling ko, ang sumulat nito ay si Salto Panelo. Si Salto Panelo ang sumulat nito. The sinister maneuvering of certain lawmakers led by Representative Garin. By the way, mga kotsero, may interview po si Garin kanina. Sinagot niyang rekta etong si Pulong. Ang sabi niya, ang sabi ni Garin, sinungaling daw si Pulong. Which is, hindi na magtataka kung nagsisinungaling si Pulong. Hello, Duterte, mga sinungaling yan. So, ito yung banta. This administration is treading on dangerous ground if they are unfazed by the over 1 million rallying supporters of the Iglesia ni Cristo, then they are blindly marching toward an even greater storm, one that could shake the very foundation of their rule. Parang talaga to, no? Parang ChatGPT. Pero mga kotsero, let's clarify one thing. Hindi po para kay Duterte yung rally ng INC. Oo. Yan po ay para sa simbahan. Oo. Ulitin ko. Hindi ho lahat ng pumunta sa rally ng INC ay anti-impeachment. So, ayun nga. So, hindi lang yan. Yung sa Iglesia ni Cristo is not just it's not a support for Sara Duterte. It's not a support for the Dutertes in general. It's the people
supporting their church. Oo. Come again, sir?